Isa po sa mga bagay na nakakatuwa habang piniprepare ko po ang message na ito. Kasi it has something to do with a woman, isa pong balo na lubog sa utang. Di ba? Sabi niya, namatay yung asawa niya, siya naman lubog sa utang, tapos yung anak niya, kukunin na nung kanyang mga nagpapautang sa kanya. Di habang nagpiprepare po ako and I was at my office, alam nyo ba na ang piniprepare ko doon ay isang answer about isang babae na lubog sa utang. At nagpapatulong sa akin mag-file ng answer kasi he was being charged for usurious rate of interest at 5% per month. Eh di 5 times 12 is 60%. Kita mo yon, ang legal rate lang is 6%. So habang ginagawa po yung answer, may lumapit sa akin. Wala naman kaming appointment, basta pwede po bang magpa-consult? Alam mo, kinonsulta sa akin, sabi niya, Attorney, sinisingil po ako nila. Another utang din. Lubog din. Sabi niya, ano pong gagawin ko? Sabi ko sa kanya, ang ganun din yung sa iyong tinataga ka, 5% interest per month, which is equivalent to 60% per year. But the legal rate is only 6%. Now, sabi ko sa kanya, kung hayaan mo siyang mag-file ng small claims, mababawasan yung obligasyon mo because the court will just require you to pay 6% legal rate of interest per year. Alam niyo po ba, kaya nga sabi ko itong message na ito, talagang parang hindi nagkataon talagang niloob ng Panginoon. Because this month, ang atin pong topic is about encountering God in the family. At ang pinag-uusapan po dito ay isang pamilya na napakaraming problema. Di ba? Tapos na po tayo doon sa previous topic about encountering God through His Word, encountering God through worship, encountering God through service. Tapos na tayo. Ngayon, binigyan ako ng assignment na ito. And if you read that whole chapter, it speaks about God meeting the needs of His children. Sa loob din po ng pamilya. Kaya sabi ko, Lord, salamat po. Marami yata kayong kakausapin, Panginoon, sa loob ng iglesia. But I am glad to share, to be a blessing sa inyo po mga anak, Panginoon, kung ito po yung kalooban po ninyo. And so, be ready, sapagkat may gagawin po ang Panginoon sa buhay nyo, sa buhay po nating lahat. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo at kagandahang loob nyo po sa amin. It's your goodwill and good pleasure to bless your people, Panginoon. Kahit buong kalangitan, dakilang Diyos, ay hindi nyo po pinagkakait sa amin na iyo pong mga anak, Panginoon. Even your only begotten Son, ay hindi nyo po pinagkait sa amin because you want to bless your children. You want to meet the needs of your people. Lord, as we hear and meditate upon your word, Father, Panginoon, hindi lamang po ang mga salita mong ito ay maging impormasyon para po sa amin, but let it be alive and powerful para sa amin po buhay. Let it be an experience, Panginoon, para sa amin sapagkat alam po namin, Panginoon, there is breakthrough na inihanda po kayo, Panginoon. Kung paano po kayo nagpakita na iyo pong kapangyarihang tugunin at abutin ang pangangailangan po ng pamilyang ito, O Diyos. Alam po namin may kakausapin po kayo ngayong umaga at patuloy pong pagpapalain niyo po kami, Panginoon, sa umaga pong ito. Maganap ang iyo pong kalooban sa bawat sambahayan ngayong pong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede bang palakpakan po natin na atin pong Panginoon? Before everything else, gusto ko pong ipakita sa inyo ang setting po ng mensahe pong ito. It was during the time of the reign of King Ahab. At kung pag-uusapan si King Ahab, alam niyo kung sino po yung reyna ni King Ahab during the time. That was Jezebel, the most wicked queen in the history of Israel.
Sapagkat hindi lamang po siya ay reyna, kundi siya yung pinaka-leader ng witchcraft. Witchcraft ba tawag nun? During their time. Sapagkat hindi naman talaga siya Israelita. Nirito po siya ng isa pong hari para po magkaroon po sila ng alliance at hindi po magkaroon ng digmaan. And because of this political alliance, mahirap nga yung mga alliance na yan eh. Nagkakaproblema. Nagkaproblema po ang Israel. Nagkaproblema nga noong una kasi nahati po ang Israel between two groups, di ba? Kay Rehoboam, then kay Jeroboam. Nadagdagan pa nung pagpasok po ni Queen Jezebel. And so, the condition of Israel ay hindi talaga maganda. It is going nowhere. Napakaraming mga Diyos-Diyosan everywhere. At hindi po patas ang pagpapa-administer ng hustisya. At alam po natin na pag pumasok ang idolatry sa bansang Israel, ang susunod ay kahirapan, sumpa, tagtuyot. And for Israel to be an agricultural country, napakahirap po ang kalagayan sa bansang Israel. But there are few people na talagang grabe ang kanila pong pagsunod sa Panginoon. And sobrang thankful po tayo because during the time, sa kung saan ang worst naman po ang kalagayan ng Israel, the Lord sends the best of His prophets. The una si Elijah, then si Elisha. And during the time, makikita po natin, kumikilos pa rin si Lord sa bansang Israel. Like this widow sa atin pong binasa. So kung tutuusin ay pangit na po ang kalagayan ng bansang Israel during the time. No wonder, naghihirap po ang bansang ito. At isa po ang nakaranas ng kahirapan na isa po itong balo. Isa po siya sa asawa ng estudyante ni Elijah na minana po ni Elisha sa School of Prophets. Hindi po pinangalanan yung balo, hindi rin pinangalanan yung propeta. Ang sabi nila si Obadiah daw, pero wala namang sinabi. And during that time, ang breadwinner talaga ay mga kalalakihan kasi nga agricultural country. Kaya pag namatay yung lalaki, wala nang susuporta sa pangangailangan ng asawa. So anong mangyayari pag namamatay po yung asawang lalaki? They have the kinsman redeemer. Di ba yung kay sino nga yung si Boaz? Ang problema, walang kapatid. Walang kamag-anak na tinutukoy na pwede pong mag-rescue sa babae dito. And she was left alone with her two sons. Kita po ninyo kung grabing kalagayan niya. Kung tutuusin, hirap na nga yung kalagayan niya, wala nang maghahanap buhay para sa kanya, wala pang tutulong para sa kanya. Mabuti na lang may mga neighbors din na magandang kalooban. You will see kung paano rin gamitin ng Panginoon yung inyong mga kapitbahay. So make good relationship with your neighbors. Di ba? Kasi pwede silang gamitin ng Lord sa panahon ng kagipitan. But this is not the only problem of the woman. Ang sabi po sa salita ng Diyos, baon sa utang yung babaeng balo. Ang hirap na nga nang mawala sa buhay yung asawa, iiwanan ka pa ng utang. Di ba? Sabi nung inchik na nananalangin doon po sa may sakit, may utang sa kanya na cancer, sabi niya, Lord, natutong nag-pray si inchik, pwede ba, wag mo nang kunin itong nag-uutang sa akin kasi hindi pa siya nakakabayad sa akin. Biruin mo, ang pinagpipray pa rin niya, paano siya makakasingil. At ito po yung kalagayan ng babae. Lunod po siya sa lubog po siya sa utang and there is no way, kung titingnan, wala na talagang makapagre-rescue, walang hanap buhay. Walang hanap buhay. At isa pang problema,
ito yung pinaka-worst siguro, ay yung darating po yung nagpapautang sa kanila, maniningil. At dahil hindi sila makabayad, ang kanilang anak ang gagawing pambayad sa utang. Leviticus chapter 25 verse 30 to 40, 39 to 41 says, if your brother among you becomes destitute and sells himself to you, you must not force him into slave labor. Let him stay with you as a hard worker or temporary resident. He is to work for you until the year of Jubilee. Alam niyo po, ito yung problema sa bansang Israel. Naging bahagi na po ng kanilang kostumbre at inaalaw po sa kanila na pag ang isang tao hindi daw makabayad, pwedeng sarili niya, ibenta sa kanya sarili niya at maglingkod doon sa pinagkakautangan niya hanggang mabayaran yung utang niya. Or, yung mga anak niya, ang gamitin niyang pambayad. But the catch is, kailangan ma-release mo siya sa year of Jubilee. Diba? I-release 7 years ba yung pastor? 7 years or 10 years ng paglilingkod. Whether you like it or not, pagdating ng year of Jubilee, release, meron ka pang pabaon. Kasi yon ang way ni Lord para i-bless yung kanya pong mga anak. So 3 bagay po ang problema ng babaeng ito. Ano unang problema? Namatay yung kanyang asawa. Pangalawang problema, lubog sa utang. Pangatlong problema, kukunin na ang kanyang anak. So anong matitira? Sarili na lang niya at ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. But there is one thing na nakita ko po sa babaeng ito. Katulad na kanyang asawang estudyante sa School of Prophets, he is faithful and devoted to the living God. Palakpakan po natin na atin pong Panginoon. Grabe, ano? Mawala na yung lahat. Wag lang yung pagtitiwala, wag lang yung pananampalataya sa atin pong Panginoon Diyos. Ito yung mga pinakamagandang mga asset or character ng isang babae ng Diyos. Ang pananampalataya sa Panginoon. Ngayon, may nakita po ako sa susunod. Something about the woman's decision. Pag ikaw kaya ang nasa kalagayang yon, at ikaw ay wala nang maasahan, kanino ka lalapit? Sabi na iba, sige, mabuhanap na lang ako ng Bombay. Di ba? 5-6, ay hindi delikado. Pag naglapit ka sa Bombay, ay lalong malulubog ka sa utang. Kasi yung ibang lubog, nanghihiram sila na pang tapa lang doon sa kanilang hiniram with another interest na ipapatong. Kaya akala nila yung nasusolve yung problema nila, nadadagdagan pa. Di ba? Yung ibang mga tao sa Bombay talaga. Kaya nga may kasabihan, pag ang tao'y nagigipit, sa Bombay, lumalapit. Naalala ko yung paggawa kami ng bahay. Nakita nung kaibigang Bombay, nag-stop kami, wala na kaming pondo. Sabi niya, Attorney, gusto kong pahiramin ka. Sabi sa akin, hindi kita papatungan ng interest. Sabi ko, ayoko. Si Lord ang aking supplier. Si Lord ang aking provider. Bakit natapos naman? Ngayon, may iba naman, pag nakakaranas ng ganitong mga problema, hindi po sa Bombay lumalapit, sa social media lumalapit. Di ba? Ang daming mga taong mga ini-involve. Ang daming mga... Kaya yung iba, nakikisaw-saw sa problema. Kaya, imbis na maaayos, lalong nagkakagulo. Kasi marami nagko-comment, dislike. Minsan, titirahin. May problema na nga. Dadagdagan pa ng problema. Ayan, yung mga ganyan. Di ba? Mali. Yung iba naman, ang daming mga biniblame. Kung sino, ikaw kasi, si ganon, si ganyan, si ganan. And there are those
Pag nasa gipit na kalagayan at may problema, pumupunta naman sila sa droga. Di ba? Yung iba naman naglalasing. Akala nila, pag lasing sila, nakakalimot isang gabi, pagising, doon pa rin ang problema. Kaya nagko-complicate po yung kanilang problema. Yung iba naman, sa sobrang marites, kinikwento, lahat ng taong paano kinikwento yung problema niya. And then magtataka siya, bakit alam kaya nito? Kinikwento niya yung problema. Napakamali na strategy. Pero itang woman of faith, anong decision niya? She went straightly to the man of God. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Alam niyo po yung propeta at that time is the representation of God's presence and power. Kaya nga kahit sa panahon ng Israel na kung saan ay napakalala po yung problema, kumikilos pa rin ang Diyos. So itong babae na grabe ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, he came to the right person. He came to the man of God. At yun po ang napakagandang ma-realize po natin that in the midst of situation like this, si Lord ang dapat na unang makaalam ng ating problema at si Lord ang atin pong hingian ng tulong sa atin pong kalagayan. Muli palakpakan po natin na atin pong Panginoon. Grabe ang tiwala niya sa Panginoon. May isang bagay lang ako hindi na masyadong nagustuhan sa style ng approach niya. Ang pagsabi niya na, my husband who served you is dead, and you know how he purred the Lord. Alam po ninyo, kung tayo po'y lalapit sa Panginoon, hindi po natin pwedeng ipagmayabang yung atin pong accomplishment. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yung atin pong ginawa para sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, faithful naman ako, o ganyan, ganito. All that we can do is to humble ourselves before His presence and beg for His mercy and grace. Naalala niyo po yung pumasok yung taxpayer o publikano sa loob ng sinagoga at yung pong isang mahirap. Sabi niya, Lord, nagpapasalamat po ako, Panginoon, sapagkat hindi ako katulad ng katabi ko. Sabi niya, ako po'y nananalangin araw-araw, nag-aayuno, di ba? Nagbibigay ng ikapo. Pero yung katabi niya, sabi niya, hindi makatingin sa langit, sabi sa salita ng Diyos. And he was even striking his chest. And sabi, Lord, patawarin niyo po ako, isang makasalanan. When you approach the living God, i-realize po natin na siya po ay Diyos at makapangyarihan at tayo po'y mga nilikha ng Panginoon. And all that we have to do is ask for His mercy and grace out of our situation. Pwede bang palakpakan po natin ang atin pong Panginoon? Hindi ko po alam kung bakit niya i-mention ito, but most probably baka gusto niyang ipakilala na siya po ay asawa nung estudyante ni Elisha. Di ba? Hindi ko alam. Hindi kasi sinabi sa salita ng Diyos. But the probable reason could have been na siya po ay asawa nung estudyante sa School of Prophets ni Elisha. Nonetheless, nakita po natin yung action po ng propeta. Ano po ba yung concern ng prophet? Sabi niya, what can I do to help you? Tell me what you have in your house. Isa pong bagay na pwede natin na tingnan dito ay yung pong kagandahang loob ng Diyos. Yung desire niya na tumulong sa atin pong sitwasyon. What can I do to help you? Yung desire niya na
ikaabutin ang iyong pangangailangan. And then, the next question is, tell me what you have in your house. May mga situation po na ang akala natin ang answer sa atin pong prayer ay doon po sa ibang tao. O di kaya ay, kung yung isang bagay na wala tayo, di ba? Kaya hindi tayo minsan nakapagpapasalamat sa Panginoon. Kasi ang tinitingnan natin ay yung isang bagay na wala tayo. Yung bagay na meron tayo, hindi natin naiisip at nagsasabing, Lord, salamat po. Ngayon, ang hinahanap lang naman ay kung ano yung nasa bahay nila. Parang napakahirap no para sa bahay. Ano kayang meron pa sa akin? Wala na lahat eh. Wala na lahat. Asawa, wala. Pera, wala. And yet, meron palang naiiwan pa rin. Sa inyong bahay po, or sa inyong mga sarili, there is still something left sa inyo na pwede po nating ialay sa Panginoon. Di ba? Si Lord hindi naghahanap nung ano ba yung laki na meron kayo? Gaano ba karami ng meron kayo? Ang hinahanap ni Lord, isang bagay lang sa inyo. At nakita natin dito na kahit pala yung pangangailangan natin sa bahay, ay gustong abutin pa rin ng Panginoon sa atin pong buhay. Di ba? All the while, iisipin natin, maliit lang ng bagay yon, pero nakikita ni Lord ang atin pong pangangailangan. Even the foods that we need each day, ay alam na alam ng Panginoon. So, iniisip po ng babae na wala siya and yet meron pala siya. Ano po naiwan sa kanya sa bahay? Naisip niya, meron po ako isa pong maliit na jar, pero sabi po sa ibang translation, it is a flask. Yung flask po, yung maliit na lalagyan ng usually po ito'y made of leather. Galing po doon sa, ano ba yun, sa balat ng hayop. Na ginagamit po sa pag-anoint ng propeta. Kaya maliit lang po ito yung handi. Nakakita po ba kayo ng lalagyan ng mineral water, yung nabibili ng mga maliliit na plastic sa department store? Yung nilalagyan, parang ganun lang kalaki yung jar na sinasabi niya. Ay grabe, napakaliit. Akala ko nung una, nung iniisip ko, ito yung jar na iniigiba natin at yung iniinuman natin ng tubig. Pero na-realize ko, propeta nga pala ito. At dahil propeta ito, yung oil na dala-dala niya palagi, pag sa inuutusan ng Panginoon, ayun lang pong maliit na, parang maliit na, binibitbit pag ikaw ay pumupunta sa isang lugar para pag inauhaw ka, iinumin mo yon. Ito pala yung lalagyan niya ng olive oil na ginagamit sa pag-anoint. Alam niyo po, God is not looking kung gaano po kalaki meron ang kayo. What the Lord needs ay kahit po maliit na bagay kasi kayang paramihin, kayang pagpalain ni Lord kahit na maliit na bagay para sa inyo if you are willing to offer to God. Nakikita natin dito, kahit noong una pa man, God is even looking for ordinary things. Kagaya nung stop ni Moses, yung bakulo, di ba? Yung bakulo lang yun, ordinary na napakaliit na bagay. Hindi naman yung javelin o pana, ordinaryong bakulo, pero ginamit ng Panginoon. Then nakita rin natin during Jesus' time, yung simpleng isda lang, at yung tinapay na kukunti, anyat kayang paramihin ng Panginoon, sapagkat sa kamay ng Lord, ang maliit ay pwedeng mag-multiply. Palakpakan po natin na atin pong Panginoon. It was a small flask. Sabi niya, Sir, amo, ano yan? Boss, o lingkod ng Diyos, ito lang po ang pwede kong maibibigay sa'yo. Siguro yung iba'y na-dispatcha na. Di ba? Usually, wala naman sinabi, pero yun ang aking
pagkaintindi. Kaya nga, wala nang natira. Sabi ko, baka pati kama, wala na rin to. Yun na lang natitira. Ay grabe, tinanggap ni Propeta Elias. Alam po ninyo, minsan medyo weirdo po ang instruction ng Panginoon. Di ba? Hindi mo maintindihan. Pero ang importante ay marunong kang sumunod sa Panginoon. Weirdo man yung utos, pero pag susundin mo yon, makikita mo yung himala ng Panginoon. So ang ginawa po nung babaeng balo, ibinigay niya yung kanya pong flask. Ang tawag ay jar. Bakit kasi jar ang ginamit, no? Flask. Doon po sa propeta. At sabi niya, ito po yung aking ito na lang po natitira. Sabi niya. Then, the instruction came. Maghiram ka ng maraming mga jug sa inyong kapitbahay. Ngayon, ito na po yung jar. Ito na po yung malalaking jar na sinasabi niya, empty vessels. Manghiram ka. Napakaraming hiniram. Kaya mabuti na lang sumunod siya sa instruction na damihan mo. Dahil pag hiniram niya, isa o dalawa, gutom pa rin pala siya pag nangyayari yun. Hiniram niya lahat sa mga neighbors. And this is what I am telling na sa panahon po ng mga ganitong kalagayan, dapat talaga kaibigan natin yung atin po mga kapitbahay. Di ba? Sapagkat yung mga kapitbahay andyan lang na pwedeng tumulong po sa atin. This time, alam nyo bang ginamit rin yung mga kapitbahay? Kasi kung kalaban niya mga kapitbahay, hindi ipapahiram yun. Di ba? Hindi yung papahiram. And yet, siguro sabi ng mga kapitbahay, bakit kaya nangihiram ng mga empty jar ito? Bakit kaya nangihiram ay wala namang hirap na yung mga taong ito. And yet, pinahiram po siya. At alam nyo po, isang nakita ko dito, kasi yung plus na yon, walang laman naman eh. Walang laman yung, wala namang sinabing may natitirang oil doon sa plus. Ang sinabi lang, ito na lang pong natitira sa akin. Kasi po ang olive oil noon maraming purpose. Pwedeng gamitin sa lampara. Pinapailaw, di ba? Pwedeng gamitin po sa mga sugat-sugat. Pwedeng gamitin pamprito. Marami siyang gamit, pang-anoint. And so, ang nangyari, hinayaan po ni Elijah yung balo na siya ang gumawa nung pag-pour out ng oil galing po doon sa flask. Sabi niya, basta pag nakahiram ka na, saraduhan mo yung bahay. Dapat walang makakita. At ibuhos mo yung oil doon sa malalaking jar. Magtataka ka siguro, bakit hindi si Elisha ang nag-pour? Di ba? Mabasa po ninyo, it was not Elisha who did the pouring of the oil, kundi yung balo. Alam niyo po, gustong magkilos si Lord sa atin pong buhay, but you have to participate. Gusto niya ma-involve po tayo. Kaya dito, hinayaan talaga yung babae. Grabe siguro yung babae. Bakit may lumalabas na oil dito sa aking flask? Ay napakalaki ng jar. Ay yung sa kanya plus naman, bakit hindi naubusan? Parang yung tubig doon sa Mindoro na unli water. Yung flowing. Ang dami. Napakarami. Napuno lahat. Hanggang nung huli, sabi niya, meron pa ba? Bigyan mo pa ako isa pa. Bigyan pa. Puno na lahat. At sabi po sa salita ng Diyos, tumigil ang pagdaloy ng oil. Alam po ninyo, ang blessing ng Lord, wala namang limit talaga. Nakadepende sa iyong pananampalataya kung paano mo tatanggapin ang pagpapala ng atin pong Panginoon. Pwede bang palakpakan po natin ang ating Lord?
Kaya pag sinabing humiram ka ng marami at ang hiniram lang nila ay 5, abay 5 araw lang pambayad lang sa utang yon. Kukunin po rin yung anak nila. Pero grabe naman yung faith nila. At hindi lamang yung babaeng balo ang na-involve din yung mga anak nila doon po sa himala ng Panginoon. Magtataka kayo, bakit kailangan sarhan? Bakit kailangan sarhan, di ba? Yung bahay para walang makakita. Siguro ang purpose nito ay para magkaroon po sila ng focus. Kasi baka makita nila yung namatempo sila na magmayabang, yung mga ganong mga bagay na andito na, dumadaloy na yung blessing, at yung mga tao pati ma-attract yung attention ng tao at magkagulo doon sa lugar na yon. Napakagandang isipin na kahit po sa loob ng atin pong bahay, sekretong kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating Lord. Siguro nung nakita nung balo yung dumadalo yung oil, hindi ko maintindihan kung paano yung tuwa na nararanasan niya. Abay, puno na yung isa, tapos tuloy-tuloy yung daloy. Tayo nga, malibre lang ng isang litrong gasolina, tuwang-tuwa na eh. Ay ito, jug talagang napakarami. Sabi niya, jackpot. So ganun po, how the Lord cares for this family. Then, actually, hindi po nagtatapos yun. After na nakita po niya yung himala ng Panginoon, bumalik po siya kay Elisha at kwinento po niya yung ginawa ng Lord sa kanila pong buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. When you see God's hand at work, when you see the miracle of God, huwag po nating makalibutang magpasalamat at mag-testify sa kabutihan ng ating Panginoon. Sapagkat ito po ay nagbibigay ng glory sa atin pong buhay na Diyos. Then doon po sa panghuli, may instruction po ang propeta. Sabi niya, sell the olive oil and pay your debts. Pag ikaw naman ay pinagpala ng Lord, magbayad ka naman. Parang sinasabi, huwag mo naman kalimutang magbayad sa iyong obligasyon. Kasi nakalagay din po yan sa Romans, owe no man any death but love. Magbayad ka sapagkat pag ikaw ay nasa utang, you are in bondage. At ikaw ay under nung taong pinagkakautangan mo. You are a slave to the creditor. Then pagkatapos mong masettle yung iyong obligasyon, yung natitirang olive oil ay pwedeng bumuhay sa inyo for the rest of your life. Grabe, ano? Sobrang dami pala yon. Mahal ang oil noong una, and it was a necessity during that time. So ano po bang pwede po nating makuha dito po sa kwento ng babaeng balo? God is at work, or God can do miracles. Hindi lamang po doon sa mga public places, hindi lamang po doon sa mga palasyo, but even to the homes na hindi po kilala. God is still at work sa mga tahanang iyon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang bagay pa, sa panahon po ng crisis na atin pong kinalalagyan, mawala na ang lahat, wag lang ang pananampalataya mo kay Lord. The moment your faith, the moment your trust, the moment your confidence in the Lord ay nawala, wala ka na talagang maaasahan. Sapagkat si Lord ang iyong katugunan. Pangatlong bagay, huwag mong ipagkakait sa Panginoon. Ang isang bagay na kung saan ay pwedeng gamitin ng Lord para gumawa po siya ng himala. Kadalasan kasi kung saan na yung ating last, yun yung ano yung tinatago, ayaw mawala. Ayaw nating i-release sa Panginoon.
Ayaw nating si Lord ay mag-work out doon po sa ating natitira. Di ba? Usually ganun po ang atin pong nararamdaman. Minsan nga, nakabigay na nga tayo kay Lord, hinahanap pa natin yung ating naibigay kay Lord. Mali po yun. When you give to the Lord, wag nyo nang iisipin pa kung ano po nangyayari sa binigay mo sa Panginoon. And wag nyong sasabihin, wala kang maibibigay sa Panginoon. Give something para kay Lord, para mag-work out po siya doon sa isang bagay na ibinigay mo sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kung ikaw ay talagang mahirap na, ay lalo ka pa ngang magbigay sa Panginoon. Dahil doon sa bagay na maliit na binigay mo kay Lord, ay gagawa po si Lord something para makita mo yung himala, yung kakayahang gumawa sa buhay mo. Amen po ba? Kadalasan kasi sinasabi, Lord, wala na talaga ako, wala na akong maibibigay. Ay, itong babae, ano bang meron ka? Ito na lang, Panginoon. Wala ring laman to, pero bibigay ko pa rin sa iyo. And yet, gumawa si Lord ng himala. Doon sa maliit na bagay na yon. Isa pang lesson na akin pong nakita, huwag kang titingin doon sa mayroon sa ibang tao, kundi ano ba ang meron sa bahay ninyo. Di ba? Pag ikaw ay titingin doon sa ibang bagay na meron ibang tao, it will also affect your worship. Kung attitude mo sa pagsamba sa Panginoon at the same time, yung bagay na pwedeng mag-work out si Lord sa pangangailangan mo, na naroon lang naman pala sa bahay mo. Kaya hindi natin pwedeng i-neglect yung maliliit na mga bagay na nasa atin pong tahanan, because everything ay pwede pong gamitin ng Panginoon para sa atin pong pangangailangan. At isa pang bagay ang nakita ko, maaring hindi ka mapansin na ibang mga tao sa sitwasyong kinalalagyan mo. O di kaya sa pinagdaraanan mo, but God sees your situation. Dito, halos wala nang nakikialam sa kanila. Napansin po ninyo sa ating binasa, halos wala nang nakikialam sa kanya. Yung mga kapitbahay, hindi rin nakikialam. Lately lang, nung humingi sila ng empty vessel. Tandaan ninyo, maaaring yung iba ay hindi po kayo mapansin, pero ang ating tatay na nasa langit, alam na alam ang inyong kalagayan. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Ano pong bagay ba gusto ninyo na mag-work out si Lord sa buhay nyo? Because hindi lamang po ito dito sa pinansyal na kalagayan ninyo. It could also be your problems sa trabaho po ninyo. Yung iba kasi nagsasabi, hindi ako qualified kasi ito lang ang pinag-aralan ko. Wala na. Para bang sinasabi na hindi siya qualified, parang nasa losing end na siya. Or it could be your potential, or it could be your talent, na gusto mo sanang i-offer sa Panginoon, pero sabi mo, hindi naman ako masyadong magaling na katulad nila. Whatever things na nasa inyong buhay. Yung iba na nagsasabi, matanda na ako, baka hindi na ako makapag-asawa. Di ba? Yung sinasabing ganon. Pero, nasubukan mo na bang humingi ng tulong sa Panginoon in such a way na ikaw ay pwedeng pagpalain ng Panginoon sa buhay ninyo? So, this is our physical needs. Alam niyo po ba, it also talks about our spiritual needs. Gustong punuin ni Lord ang kauhawan nyo sa presensya ng Panginoon. Gustong punuin ni Lord ang pagkagutom nyo sa presensya ng Panginoon. But there is one thing na ine-expect ng Lord, you come before Him empty.
Pag punong-puno ang puso ninyo ng galit, sama ng loob, pride, iniisip nyo na parang wala na kayong wala nang puwang si Lord sa buhay ninyo, hindi kayo mapupuno ng kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ninyo. The Lord is looking for empty vessels. And when He sees an empty vessel na uhaw sa presensya ng Panginoon, gutom na gutom sa presensya ng Panginoon, yan po yung environment na hinahanap ng Panginoon na namamagnet ang presensya ng Lord because you are hungry and thirsty for your presence. Kaya nga kailangan talaga na magpakumbaba po tayo sa Panginoon. We have to release ourselves into the presence of God. May mga tao na hindi maka-move on. Nagagalit, wala namang dahilan. Mali naman yung iniisip. Kaya hindi mapuno, hindi mapuspos. It is because they are already filled with things na nagiging hadlang para sila hindi po mapuspos sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi ko po alam sa inyo kung ano po yung inyong pinagdaraanan po ngayong umaga. Pero napakiramdam ko po, meron po kayong something na gusto pong maranasan sa atin pong Panginoon. For this woman, she needs breakthrough. Most probably, ang iba sa inyo, kailangan din po ng breakthrough. Maaring hindi po sa financial na kalagayan, pero pwedeng sa trabaho, pwede pong sa negosyo, pwede pong sa relasyon, anything. Wala pong ibang lugar na pwede pong lapitan po tayo. At wala nang iba pa na pwede po tayong lapitan, kundi ang ating Panginoong Diyos. He is more than enough of our needs. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Sabi ko nga kanina, yung babae, wala nang natira sa kanya. Wala nang natira. Pero ang kanyang pananampalataya, patuloy pong naroon at pinangahawakan niya sa Panginoon. And the only thing na natira din sa kanya is yung empty flask na ibinigay niya po sa lingkod ng ating Panginoon. And yet, yun lang ang kailangan ng Panginoon for her, na magkaroon po ng breakthrough. Purihin po ang Panginoon.